So today is the day that I'm picking up my first car and I'm not even excited anymore. I'll explain later. Nawala yung excitement ko sa nalaman ko. But anyway, we're still going to proceed on the vlog. Alam niyo naman, vlogger tayo eh. Anyway, matagal ko na talagang pangarap tong car na to. Used po yung bibilihin ko na car. It's an older model, about 9 years. Bago tayo mag-car reveal, hulaan nyo muna. So sa matagal nang manonood ng channel ko, alam nyo na kung ano yung bibilihin ko. Pero sa mga hindi pa, hulaan nyo kung ano yung bibili natin na car. Comment down below. So hindi to clickbait my dear friends ha. Literal ko talagang kukunin yung car ngayong araw. Hindi ako excited and may papakilala ko sa inyo. Ayan o, si Kuya Henry, our trusted mechanic. Massive shoutout. Lead, under chassis. Under chassis nga, saba kayo. Mga number 1, shock absorber. Ang pinaka-worst, anong transmission lang din. So, obserbahan ko lang daw yung sasakyan. Tignan natin kung okay talaga siya. And malalaman natin kung may mga additional pa na problema. Pero yun nga, marami nagsasabing dito talaga sulit yung pagkuha ko, pero dream car eh. Biglang tumunog yung sa seatbelt kahit na hindi naman dapat. It's weird. Sa tingin ko another problem yun kasi bakit tutunog siya na hindi naman necessaryong tumunog. Ayan o, tumunog na naman. Wala namang nakaupo dito. So I think you've earned the right for the reveal to the earliest nitong car na to. Kasi matagal nyo rin inabangan, sumali kayo sa poll. This is my new car and this is a new introduction to my channel. Sa akin kasi napaka-personal nitong car na to and I bought this car for a reason. Mazda fan na tayo, matagal na. Sa rason din is yung kanyang art or yung kanyang design. About 10 years ago, sila ata yung pinakamagandang exterior na makikita ko na sedan at saka hatchback. Although design tayo sa kanyang harapan, yun yung isa sa rason kung bakit nagustuhan ko siya. It has a distinct and unique style kumbaga. At saka kung bakit pinili natin tong ganitong kulay. Galing tayo ng XSR 155 na black. Nagustuhan ko siya, so parang tuloy na lang din natin sa black, pero this one is a glossy black if we're going to check. Ayan po yung kanyang kulay. I like this one better kumbaga, pero yun nga lang, kaka-car wash natin, may nakikita na naman tayong dumi. Yun yung isang disadvantage niya. Baka kasi sa akin yung dating ng hatchback, and kung titignan nyo, ayan o, ganda na yung tsura eh. Para sa akin parang may dating siya kaysa sa sedan kasi napaka-common na, at least hatchback tapos mahaba siya tignan, kaya I like it. Tsaka this piece of artwork as well, my dear friends, is made in Japan. Ayan. For its price point na 390,000 Philippine pesos. Sa tingin nyo, sulit pa rin ba to? So the feeling on this car, nung inupuan na natin, the best yung pakiramdam. Isipin mo, year 2015, meron na siyang ganitong display. So advanced siya nung panahon na 2015 talaga. Navigation, pwede mo magamit to. Hindi na nakita eh. Okay. Kailangan pong pa-activate kay Mazda. Hindi ata siya touchscreen. Oo, hindi siya touchscreen. To navigate here tayo. So ayan o, ganda eh. Pakinggan nyo yung stock sound niya. So this is it. My first ride. Downshift nga tayo. Kasi sabi nila dapat daw smooth yung downshift nito. Oh, smooth naman, wala namang problema. Nagre-rev match siya kaagad. Pero yun nga lang, sabi kasi ni Mr. Mechanic, si Kuya Henry, hindi daw pasado yung transmission. Pero I have no choice. I have to proceed to buy the car kasi nga na-transfer na sa aking pangalan. And also, nakapagbayad na tayo ng processing fee. Palo naman ng 100, walang problema. Okay pa naman siya so far. Hopefully, alam naman natin na mas alam pa ng mekaniko yan kung ano yung mga nakikitang problema. So sinasabi nga ng nakakarami, a car guy is also a bike guy. And in my case, my dear friends, motovlogger, also car vlogger. Busina niya, medyo mahina. Pakinggan niyo. Parang sagad na talaga.
ang sarap. Although medyo maungol na siya sa 3,000 RPM, pero okay siya. Brakes are not 100% perfect. Yun yung napansin ko sa kanya. So downshift tayo, try natin kung maganda ba. Uy, okay siya. Okay, smooth yung downshift niya. Oh, smooth yung downshift niya. You're not hearing anything, pero sabi sa akin ni Boss Henry, yung under chassis niya daw talaga parang may mga kalabog-kalabog na, so may mga parts na papalitan. Hopefully hindi magastos kasi this is made in Japan. Yun nga lang, yung kanyang gear lever on this part parang parang kapag magda-downshift ka, ayan may tunog na ganun. Hindi katulad nung sa paddle shifter na smooth siya. Thankful pa rin ako kasi natapos na, and sana walang mga additional na problem. If there is, gagawa natin ng vlog yan. Kukumpletuhin natin yung pagkilatis dito sa car na to. But so far so good naman. May mga nakikita talaga akong problema sa kanya in and out, and hopefully, just hopefully, na wala nang mga additional sa kanya, especially sa engine, kasi masakit talaga sa ulo yan kapag engine talagang problema. So surprise ko si Stoff nito kasi meron na siyang car, hindi na kami yung tipong makikisakay or magbubus, mag-aantay pagkainit-init. Tingin ko kailangan din sa additional nito is yung kanyang alignment, kasi tignan nyo hindi siya straight matinding liko siya kapag iniwan mo. Ayan lakas ng liko niya. So parang malakas siya sa kaliwa. Ulit natin lumiliko siya sa kaliwa. Ulitin natin. Malakas siya sa kaliwa, so parang hindi siya balanced. Pula pala yung gas niya. Nandito tayo sa Caltex kasi in-advisean tayo ng friend natin na Caltex daw talaga kasi may mga cleaning additives sila. So Caltex baka naman. So ito yung tsura niya damn, sexy talaga shit. Kaso may mga gas-gas na yung wheels niya. Ewan ko kung saan tumama to. Mukhang lalagpas pa ata ng 2.5. Ayun, lumagpas talaga tayo ng 2.5. 42.6 liters or more. Ayun sagad ni kuya. Kasama talaga sa vlog natin yan, my dear friends. Tignan nyo naman yung car. Woo! Grabe, ganda. Anyway, I'll be ending the vlog here. Kahit medyo dismayado tayo, at least na iuwi na natin sa bahay. Yun naman yung importante. And we still have our goal. Itong car na to, I'll make sure na medyo mixed feelings pa ako sa ngayon, kasi sa totoo lang hindi ko talaga na-enjoy lahat ng dapat kong banggitin about this car, na yung tipong kung bakit kailangan to talagang umatras or kung bakit di ako excited. I will mention in one particular video lahat-lahat ng yan. Sa ngayon, ito na muna ang ating introduction to the channel. So ayan, I hope you like it.